Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa manggagawa, mga kapatiran dito sa Rizal hanggang doon sa Polillo. And we are here right now celebrating the Good Friday. And this is our second time to celebrate it virtually or online, and because of that, we thank God for the technology. So wherever you are right now, just imagine na tayo ay magkasama-sama na nagbibigay paalala doon sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, doon sa krus sa Kalbaryo. Ang Good Friday celebration ay isa sa pinakamahalagang event na nangyari sa sanlibutan. Ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus ay napakahalaga sa ating pananampalataya at kaligtasan. Kung hindi namatay ang ating Panginoon Hesus, walang sapat na sakripisyo sa mundong ito na pwedeng luminis o magbayad sa ating mga nagawang mga kasalanan. Dahil na rin sa kamatayan ng ating Panginoon Hesus, tayo naman ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan nung tayo ay nanampalataya at nagtiwala ng ating mga buhay sa Kanya. Kaya manatili lang po tayong magkasama at nakatuon sa ating gawain sa hapon na ito, habang ating inaalala ang kamatayan ng ating Panginoon sa magitan ng mga awitin, mga patotoo, at mensahe ng ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat. And once again, welcome to our joint Good Friday worship celebration. Sa oras pong ito, tayo po ay dako sa ating pong panalangin. Inaanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Ang aming pong mga puso at isipan ay itinutuon namin sa mga oras na ito sa aming pong pagsamba, sama-samang pananambahan at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nawa patuloy na aming pong mga buhay, aming puso't isipan ay mailagak diyan sa iyo. At nawa ang programang ito, Panginoon, ay patuloy na magpaalala sa amin ng ginawa mo sa bawat isa sa amin maraming taon na ang nakalipas. Salamat po, O Diyos, sa mga nagdaang mga araw na kung saan ikaw ay nagpala, gumabay, nagpagaling at kumilos sa aming pong mga buhay. Bilang pong komisyon, kami po ay nagsama-sama upang papurihan ka, sambahin ka sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin na ang programang ito ay patuloy na hihipo sa bawat isa sa amin. Sa naaabot ng programang ito, Panginoon, sa iba't ibang kaparaanan, dalangin po namin na patuloy po kayong kikilos sa kanila pong mga buhay. Magkakaroon kami, Panginoon, ng pag-alaala, maging panibagong pagtingin, pagtanaw sa amin pong relasyon sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong programa. Pagpalain niyo po ang mensahe na amin pong maririnig. At dalangin po namin, O Diyos, na ikaw patuloy nakikilos sa amin pong mga buhay. Salamat po. Ang lahat ng ito ay sinasamo namin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa atin pong pag-aawitan at pangungunahan po tayo ng Christian Alliance Fellowship East. Who breaks the power
order, who makes the orphans a son and daughter. The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised all to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kamanggagawa sa Panginoon, lalo-lalo na po sa virtual Good Friday service ng Kamakop, at sa lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga nakakapanood mula sa kanilang mga tahanan kung saan man kayo sa mga oras na ito. Assalamualaikum sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Malaking pagkakataon na maibahagi ko po sa inyo ang aking nagiging karanasan noon pagkatapos na makilala ko ang Diyos at ngayon na ako'y naglilingkod sa ating Panginoon.
Ako po hindi laki sa buhay pamilya hindi po laki o lumaki sa pamilyang Kristiyano. Ako po'y pinanganak sa dako ng Sultan Kudarat. At lumaki sa kultura na kung saan ang katuruan ay Islam. Magmula noon, mga kapatid, ay hindi ko talaga nakilala kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat nakalakihan namin ang kultura na wala po ang ating Panginoon. Isa sa mga paraan kung bakit nakilala ko ang ating Panginoong Hesukristo ay dahil sa pagdarasal na kung saan ay makakilala ako ng aking magiging kapares sa buhay na isang Kristiyana. Siya ang ginamit ng Diyos kung bakit naibaling ko ang aking pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun pa nga mga kapatid, nagsuffer po ang aking asawa ng matagal na panahon. Sapagkat siya po ay isang Kristiyano, siya po ay nag-aral sa pamantasan ng Biblia. At hindi ko nabigyan ng pansin ang kanyang pananampalataya. Hindi ko na ituon ang sarili ko sa kanyang sariling pananampalataya. Hindi ako naging seryoso. Sa aming relasyon bilang mag-asawa, my wife suffered for how many years bago niya po ako nadala sa tamang pananampalatayang ito na makilala ang tunay na Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po'y lumaki o ako po'y nasa estado ng pananampalataya ng aking kinalakihan ay ipagtanggol ang aking profesyon. At minamaliit ko ang sinumang nakapag-aral sa pamantasan ng Biblia. At isa nga dito, ang aking asawa. Ang nakita ko sa aking asawa ay hindi po siya huminto sa pagdadasal sa akin. Dumating ang panahon para hindi lang siya umattend ng pananambahan ng mga Kristiyano. Nandoon na iniitak ko ang kanyang sapatos. Nandoon na ginugunting ko ang kanyang ministerial dress. Dahil ayaw ko, dumating din sa punto na ayaw ko na siya ay magpatuloy sa kanyang pananampalataya at gusto ko siya na dito na lang kami sa pagiging Islam. Dumating ang panahon mga kapatid na nagkaroon ako ng duda sapagkat alam po ninyo, ang akala namin hindi po kami magkakaanak. Hindi po kami mabibiyayaan ng anak sapagkat how many times my wife ay nagkaroon ng miscarriage. Nagdasal kami ng matagal na panahon, 7 years. Magmula na ikasal kami, 7 years bago kami binigyan ng panganay. And from there, 7 years, lumalaki yung aming panganay na anak. At sinabi ko sa aking asawa, it's not good for only one son. Kaya nagdasal kami ulit. After 7 years, binigyan niyo po kami. At dito ang matinding encounter ko sa Panginoong Hesukristo. Nung ipanganak ang aming pangalawang batang hiniling sa Kanya. Our youngest son, ipinanganak po itong 7 months. At naka-incubate siya sa hospital, mga kapatid. Nang makita ko, ay talagang nanlumo ako
nanghina ako. At sa oras na yon, ako po'y tumayo sa isang dako na kung saan walang tao. At ang sinabi ko, Panginoong Hesus ng mga Kristiyano, hindi ba ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay? Pwede bang bigyan mo din ng buhay ng batang nandun sa loob ng incubator? Pagkatapos na nasambit ko yon sa ating Panginoon, tinawagan ako ng aking mother-in-law after 5 minutes. At sabi niya, Ray, halika. Ang bata na sa incubator ay gumagalaw na. Doon po mga kapatid, lumalim ang aking pananampalataya. At nakapag-decide po ako na samahan ng aking asawa sa kanyang pagmimisyon, samahan ng aking asawa sa kanyang ministry. Sa puntong ito, dumarating na rin ang panahon na gusto ko nang iwanan ang pagiging isang guro mula sa Department of Education. So dahil doon nakapag-decide po ako. It was just last year na nakapag-decide akong iwanan na ang aking profession at makipag-isa sa gawain ng Diyos. Sa ngayon po mga kapatid, nagpapasalamat ako na ang batang ginamit ay siya rin ang dahilan kung bakit ako'y tumatayo na sa mga pulpito. At lahat ng aking nakagisnang pananampalataya, lahat ito ay nawala pagkatapos na niyakap ko ang pananampalataya ng ating Panginoong Kristo. At malayang nagpapahayag ng kanyang mga salita. Sa ngayon, ako at ang aking pamilya, 10 ng aming 2 anak, ay nagpapatuloy na nagpapahayag ng kanyang mga salita dito sa dako ng Rizal. Una, inumpisahan namin ang church planting sa Teresa hanggang sa kami ay nadako dito sa Pahinaan. At ngayon, nagkaroon na po kami ng mga venue sa aming mga small group at lumalaki po ang gawain na ito. Lubos ang aking pagpapasalamat sapagkat ang ipinagdasal ko sa Panginoon na naway sa pagkilos ko sa Diyos ay samahan ako ng aking mga anak na sila po ang katuwang ko sa gawain. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat ang panganay kong anak ay nagagampanan niya na ang pagpe-praise and worship. Ganun din po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ganun din ang aking anak na siyang dahilan, ang aking bunsong anak na siyang dahilan kung bakit ako nandito, nakatayo sa pulpitong ito para ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya kami nagpapasalamat sa tulong po ng Kamakop at sa mga taong may damdamin sa gawain ng Diyos. Kami po'y nagpapatuloy. We believe na dahil wala na po ako sa aking trabaho, umalis po ako sa aking trabaho dahil sa pagsunod sa Diyos, nakinig sa kanyang tawag, ay pananampalataya po ang aming tinatayuan. That God is going to provide everything. That God is going to supply all our needs. Kaya wala kaming masasabi at wala akong masasabi, hindi nagkulang ang Diyos. Dumating man ang punto na minsan ay sinasabi mong ako'y nag-iisa na lang, walang-wala. Pero on the 11th hour, Jesus is there to provide the needs. Kaya sa pamumuno po ng ating Kamakop leader, Pastor Noel Arese, kay Pastor Christian, at sa lahat po ng nangunguna sa ELC Kamakop,
Ako po'y nagpapasalamat personally sa kanilang malaking tulong, suporta at pagdarasan na ang gawain dito po sa Rizal ay lalawak at lalawak po ito sa tulong ng Diyos. At sa lahat ng mga bagay na ito, at sa lahat ng mga pagdadasal niyo, mga kapwa ko, mananampalataya at pastors ng pananampalatayang ito, maraming salamat po. And I want to say, to God be the glory. Greetings mga kapatid sa Eastern Luzon Commission. Salamat sa blessing na binigay to be able to share to you the Word of God. Salamat Commissioner Noel Erese at saka yung DNT for allowing me also yung privilege na ibahagi yung salita ng Panginoon. Itong Holy Week talagang kakaiba, no? Unique siya, hindi kagaya sa mga dati. Ngayon limited talaga yung meeting. Although makaka-worship pa rin tayo, praise God, makaka-pray pa rin, and we can still be a salt and light sa paligiran natin, no? May I suggest, encourage each one of us na patuloy natin pag-pray yung bansa natin, no? Pag-pray natin yung nangyari. Nag-spike recently, nabalitaan ko, grabe yung increase of cases. I'd like to encourage you also na pag-pray din natin kung pwede yung Kamakop General Assembly. Malapit na po. I think a little bit more than 1 month kailangan pag-pray natin. Online to. And pag-pray din natin yung proceedings, yung activities, yung business meeting, yung devotional time, at saka yung election. Yan, pag-pray natin po. So once again, thank you for giving me time to share the word kahit na medyo magkalayo, malayo yung distance natin at magkaiba yung time. 2 o'clock sa hapon sa inyo ngayon. For me, it's 2 o'clock in the morning. Dahil nandito po kami sa ibang bansa. But praise God for technology at we can record this. It's Good Friday today, Biyernes Santo, and we are commemorating yung death ni Jesus Christ on the cross. And so ang title, ang mensahe ng sermon ito is, ang title ay Rendering the Veil. I would like to request si Mrs. to read for us in Tagalog, Matthew 27:45 to 51. Mateo 27:45 to 51. Mula sa katanghaliang tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. At nang malapit ng 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng napakalakas na sinasabi, Eli, Eli, lama sabagtani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Muling sumigaw si Jesus ng napakalakas at nalagot ang kanyang hininga. At biglang napunit sa dalawa ang tabing ng templo, mula itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nabiyak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga taong banal na namatay ang namuling nabuhay. Amen. Ang Panginoon Jesus ay napako mula 9 o'clock ng umaga hanggang tanghali. He was suffering on the cross. At namatay siya, he expired about 3 o'clock ng hapon. And the Bible tells us, nung namatay si Jesus Christ on the cross, yung templo, yung veil was rendered, no? Was torn. Yan ang ibig sabihin ng rend. Nahati po mula sa taas, pababa ang pagkahati niya, no? Pagkapunit niya. And there are 5 things makita natin na nangyari dito right after Jesus dies, kaagad-kaagad. Number 1, napunit yung veil, na torn. Okay? Nahati ang tabing, tama ba? Tabing ng templo, no? Ang tabing ng templo. Pangalawa, nag-shake yung earth, nagkaroon ng earthquake. Pangatlo, nabiyak ang bato. Pang-apat, nabuksan ang libingan at nabuhay ang mga matay. So, ito yung mga events, things that happen right after namatay si Jesus Christ, no? Kaagad-kaagad.
God's people ay doon sa templo, hindi sila basta-basta makapasok, no? Para mag-worship. Kailangan may designated place talaga. So in the Old Testament, when the Jews were in the wilderness, dala-dala nila yung tabernacle at i-set up nila tent yun, no? And then Solomon built a temple for the Lord, and so diyan ang official prescribed place of worship. Hindi sila pwede mag-worship at mag-sacrifice kahit saan. And then in the New Testament, si King Herod rebuilt kasi nasira yung temple ginawa ni Solomon. Si King Herod rebuilt the temple as a place of worship. So Israelites all over the place, talagang dun sila pumupunta to worship the Lord. And dun sa temple, sa construction ng temple, sa layout, ay meron yung tawag na the holy place. Okay? Priests could go there daily, pero dun sa Holy of Holies ay once a year lang. Isang priest designated, mag-draw sila ng ballots, isa lang ang pwede pumasok doon sa loob. Wala na iba. At yan ang considered yung presensya ng Panginoon nandun sa Holy of Holies. And so when the high priest would enter once a year sa Holy of Holies, yung cloud dun sa tabernacle would descend, and the presence of God meant that the presence of God was there. So yung naghahati dun sa yung larger parang gathering area kung mga priests, yung the holy place ay and to separate it from the Holy of Holies, may ang malaking veil, no? Parang kortina siya na sineseparate po yung the rest of the priests and the people dun sa Holy of Holies kung saan ang Panginoon. And this veil was said to be 60 feet tall. Imagine, ganun kataas, no? If you measure from the top to the bottom, 20 feet wide. Tapos yung kapal ng curtain, yung kapal mismo ng curtain, hands length, mga 4 to 8 inches daw yung kapal mismo ng veil. And it was made of beautiful purple, blue, scarlet, fine linen, embroidered together, naka-square yan, no? By about 82 ladies. Ginawa nila yan. And then it took, ganun kabigat, no? Ganun kalaki, 300 priests para tanggalin, para i-wash, and they would also make one maybe every year at ikabit ulit. It took 300 priests, ganun kalaki. And so, this massive, napakalaking veil or curtain separated yung people, ordinary people, from the very presence of God. So dito sa Matthew, nabasa ni Mrs., ay nakalagay dito dun sa 9th hour or 3 o'clock in the afternoon. Imagine, Jesus had been up all night when he was arrested. Dun sa trial niya, he was accused. Nilatigo siya. He was humiliated, nilagay ng robe kasi they were mocking him na king daw siya. They made a crown, pero it was made out of thorns, napaka sharp and malaking thorns, at nilagay sa ulo niya, so lumalabas yung dugo. They spit on him, they pushed, they mocked him, and he was made to carry this cross. Itong cross hindi magaang, hindi smooth, magaspang. And he carried this cross on his shoulder up on the mountain, which is called the Mount of the Skull, or Calvary. It was a rugged path, so every bump, every talagang ramdam niya yung bigat, yung pain. And laying on the cross, pinako si Jesus with 6-inch nails on his hands and on his foot, and they hanged him on the cross. Jesus died, was hanging on the cross para sa mga kasalanan natin po. He suffered for our sin. He suffered, he took the pain of the world on his shoulders, and he voluntarily, he willingly took it. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever, kung sino man, naniniwala, whoever will believe in Him, hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sabi ni Jesus, si Jesus ay naging sacrificial lamb.
He takes away, kinukuha niya po, inakin niya yung sins ng buong mundo on His shoulders. Lahat po tayo nagkasala, di ba po? We cannot save ourselves. Kahit na napakabait na tao, hindi niya kaya iligtas sa sarili natin. And because of our sins, talagang we are destined to go to hell and eternal separation from the presence of God. Kumbaga, hopeless po tayo, helpless without Jesus Christ. Pero praise be to God, dahil yung love niya doon sa John 3:16, pinadala niya yung anak niya at para bayaran yung kasalanan natin on the cross. Babasahin ni Mrs. yung John 3:16 in Tagalog. Sapagkat ganoon, inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya si Jesus Christ, yung huling hinga na niya, His last breath, His last words, anong sabi niya? Tetelestai. Ano ibig sabihin niyan? It means it is finished. Tapos na. What was finished? The work of redeeming or buyback, pagtubos. Dahil sa makasalanan natin, nagkaroon tayo ng freedom and salvation with the blood sacrifice of Jesus. Mission accomplished. Kumbaga, the job is done. Our sins have been paid in full through Jesus Christ on the cross. Kaya pala po, that is why we don't have to work for our salvation. Kasi nagawa na ni Christ lahat yon. But we work because we do our good deeds because we are already saved. Magkaiba yon. So, the job of salvation is already finished. Amen? What a blessing that we all have. Pero higit pa doon, meron pa po. Not only meron po tayong forgiveness ng mga kasalanan po natin, niligtas tayo dahil sa death ni Jesus on the cross, pero sabi ng Bible na doon sa point ng death nung namatay si Christ, yung veil, yung parang curtain na nagse-separate yung holy place and the holy of holies, yung presensya ng Panginoon, napunit po mula taas pababa, hindi baliktad, baba pataas, no? The rendering or the tearing of the veil from the top to the bottom powerfully shows, pinapakita po dito na hindi ito gawa ng tao. Kung gawa ng tao, galing sa baba. Pero gawa ng Panginoon, it was a divine act mula sa taas pababa. What does this mean? It means that God Himself, siya mismo si God, siya nga nag-provide ng sacrificial lamb on the cross. Nag-provide din siya ng access. Nagkaroon po tayo ng access. Lahat ng tao na naniwala kay Christ, tinanggap nila sa puso nila, nagkakaroon po na tayo ng access papasok sa very presence ng Panginoon. Dati, hindi basta-basta makakapasok. Kung papasok itong high priest once a year, may tali pa yan at may bell. Ting, ding, 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 ding. Kasi kapag tumigil na yung bell, hindi sila pwede kunin. Kapag may kasalanan yung high priest, mamamatay siya na kaagad, wala nang sound ng bell, no? So, ang gagawin ng mga tao, kapag walang sound ng bell, hahatakin lang yung tali. Kasi hindi sila mismo pwede pumasok para kukunin yung patay na pare na may kasalanan. So, they had to pull him out with a rope. And that's how God's presence was. But now the veil is torn. And we have direct access dun sa presensya ng Panginoon. Naalala ko yung kwento na may isang malungkot na mama dun sa labas ng palace ng presidente. At malungkot siya dahil may gusto siya na siya ipaabot dun sa presidente. May dumating na isang bata at nakausap niya yung mama at sabi niya, ganun, sige, sama ka sa akin. So, gulat yung mama, pero sumama rin siya, dire-diretso. Kahit na may gwardya, nag-stand to attention yung gwardya at may nagbukas ng pintuan at nakapasok siya diretso dun sa office ng presidente. Yung pala, yung bata na yun ay anak ng presidente. Bilang anak, may direct access
dun sa presensya mismo ng presidente. Ganon din po tayo. Nung tinanggap natin si Christ, naging anak po tayo ng Panginoon. And as children of God, because of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng relationship sa Panginoon at nagkaroon tayo ng access, makapasok tayo diretso sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Praise be to God. So anyone, kahit sino man, na niniwala sa Panginoon, tinanggap nila sa buhay nila ang Panginoon, kahit saan sila, kahit anong ginagawa nila, nandun sila sa presensya ng Panginoon. In fact, God is no longer in the temple, pero nasaan ang Diyos ngayon? Nasa puso natin, sa pamamagitan ng Holy Spirit. And that is why, before Jesus left, di ba, sa earth, before nag-ascend siya, anong sabi niya sa mga disipulo? Ang sabi niya, I will be with you hanggang kailan? Forever. Kasi nasa puso, nasa buhay natin. And because He is with us in our hearts forever, we can trust in Him. We have faith, and we have hope, and we have joy. Alam niyo po mga kapatid, kung hindi pa natin tinanggap si Christ, yan ang pinaka-importanting decision magagawa natin. So, my prayer is bago matapos itong araw nito, kung wala pa kayong relationship sa Panginoon, tanggapin niyo si Christ. Humingi tayo ng patawad sa kasalanan natin, invite natin si Christ sa buhay natin. Kapag nagawa natin yun, hindi tayo sure paano, lumapit tayo sa leaders ng church or magtanong tayo sa pastors. Ituloy ko po. Doon sa Exodus 34, babasahin, hindi natin babasahin po, pero doon sa Exodus 34, kung basa nyo later on, mula sa verse 32 to 34, nakalagay po doon that Moses, maalala nyo na pumunta siya sa Mount Sinai, at gusto niya makita yung glory ni God. At pinayagan siya. But because he encountered the glory of God, he was in the very presence ng Panginoon, kailangan maglagay siya ng veil. Okay? Kailangan maglagay siya ng veil. Kasi yung talaga masyadong bright yung itsura niya nung bumaba na siya at he went back to the people. Kailangan naglagay siya ng piece of cloth to cover yung brightness. And it's interesting also in 2 Corinthians chapter 3 verses 12 and following, binabanggit ito yung nangyari kay Moses, pati yung veil niya. Babasahin ulit ni Mrs. 2 Corinthians chapter 3 beginning in verse 12. Unang Korinto 3 mula 12 hanggang 18. Kaya't yamang taglay namin ang gayong pag-asa, napakalakas ng loob namin sa pagsasalita. Hindi kami katulad ni Moises na nagtakip ng kanyang muka upang hindi makatitig ang mga Israelita sa pagtatapos ng kaluwalhatiang naglalaho. Ngunit nakasara ang kanilang mga pag-iisip sapagkat hanggang sa araw na ito, kapag kanilang binabasa ang lumang tipan, ang dating talukbong ay naroon pa rin, sapagkat sa pamamagitan lamang ni Kristo ito maaalis. At hanggang ngayon, tuwing binabasa ang kautusan ni Moises, may talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Gayunman kapag ang isang tao ay lumapit sa Panginoon, naaalis ang talukbong na iyon. Ngayon, ang Panginoon ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. At tayong lahat na walang talukbong ang muka, parang sa salamin nakikita sa pamamagitan natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Binabago ang ating anyo upang maging kalarawan niya mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ano meron kay Moses? Talukbong ang gamit ng word, no? Natanggal po yun. Natanggal because of Jesus Christ. So, the veil has been removed and we are beholding the glory of God. Nasa presensya, naka-encounter natin ang presensya mismo ng Panginoon. So, anong kahulugan ito? What does this mean for us today? Sa Hebrews chapter 10, 19, babasahin ulit ni Mrs. Hebrews chapter 10,
verse 19 and following. Kaya mga kapatid, mayroon tayong lakas na loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa gitna ng tabing. Sa makatuwid ay sa pamamagitan ng kanyang katawan. At dahil tayo ay may isang kataas-taasang pari sa bahay ng Diyos. Nabuksan yung tabing. No? The curtain was opened up, and therefore we can come into the presence of God. Meron pa tayong great high priest. Sino yun? Si Jesus Christ. Dahil sa dalawa na yon, ano sabi ng verse 22? Lumapit po tayo with a true heart in full assurance of faith. Wala yung kaba. Okay? As a child, lumalapit doon sa presidente, anak ng presidente, hindi siya kinakabahan. Tayo din bilang anak, wala tayong fear. And so the Bible tells us, wag tayong matakot. Let us have confidence as we approach the throne of grace sa pamagitan ng prayer. Lumapit tayo sa Panginoon. Hingi natin anong burdens natin. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya lang po minsan, kapag may kasalanan po tayo, ano nangyari kapag may kasalanan, kunyari may ginawa tayo, hindi tayo sumunod sa parents natin. Di ba parang ilang tayo kumakain, parang hindi tayo makasalita, no? Ganun din sa Panginoon. When we sin against God, parang we distance ourselves from God. Walang fellowship. Kaya kailangan confess, ilabas natin, aminin natin, Lord, please forgive me. Ang dami kong ginawa, please forgive me. And we can now restore yung fellowship, na bumalik yung fellowship na yun. At pwede tayo lumapit sa Panginoon. Bakit pwede tayo lumapit with confidence? Dahil natanggal na yung veil, yung curtain. Hindi ko po alam ano pong mga ginawa natin sa past. Iba-iba po tayo. Siguro for some of us, may ginawa tayo na talagang nakakahiya in the past. There are things that maybe other people do not know. Maybe may dinaan tayo na matinding pagsubok or difficulty, burden, or may kasalanan po. Kahit ano po yun na dinadaanan natin o na nangyari noon, pwede natin i-surrender sa Panginoon. Pwede natin i-surrender sa Panginoon. Sa panahon ngayon, ang daming challenges. Ang daming tao na discouraged. There are so many people who are losing hope. Anong mangyari sa atin? Parang nawawala na silang pag-asa. Lalo sa COVID crisis nito ngayon. Pero alam niyo po, pwede tayo lumapit sa Panginoon. Let us draw near to God. Sabi ni God, and He will what? Draw near to us. Lapit tayo sa Kanya, siya mismo lalapit sa atin. Dahil natanggal na yung hindrance, yung veil, na-rend na yung veil. Do not let sin, yung makasalanan na ginawa natin kahapon, noon, yung kinokonsensya pa rin tayo ng Holy Spirit, i-surrender natin, i-confess natin sa Panginoon. Don't let your sin hinder you from living a life of faith and freedom. Let us come to God. Let us draw near to God sa pamamagitan ng worship and prayer. Let us confess yung mga kasalanan natin sa Panginoon. Kasi alam ng Panginoon yung kasalanan natin. Hindi siya manggugulat. And the Bible says in 1 John 1:9, papatawarin po tayo. He will forgive us. The veil is torn in two. Let us draw near to God. Mga kapatid, blessed na blessed po tayo. Amen? Rend na yung veil. Napunit na po. And God is with us. In fact, the Bible says He is in us. We have the very presence ng Panginoon. Kahit saan tayo, kahit anong ginagawa natin, kasama natin ang Panginoon. We are never alone. You are never alone. You are not by yourself. God is always with you. You have the Holy Spirit's wisdom to guide you. You have the Holy Spirit's courage so that you can have faith, panampalataya. And you have the Holy Spirit's strength to face your everyday, bukas, araw-araw.
So let us keep on coming or drawing near to God, tuloy-tuloy, because He has promised to come near to us. Draw near to God. Mga kapatid, we are the people of God, God's children, whom He loves. Continue to live your life of freedom and forgiveness. May God bless you all. Amen. Let me pray for you. Panginoon, sa mensahe nito, gamitin niyo, Lord God, yung word niyo, gamitin niyo po yung Holy Spirit, through the Holy Spirit. Speak to each one of us in a unique way, in a personal way, Lord God. Baguhin niyo po kami, Lord God, to be more and more like you. Thank you dahil ginawa niyo po ito lahat para sa amin, Panginoon. And we would like to respond with saying, yes, Lord, I love you. Yes, Lord, I fully trust you. Yes, Lord, I want you to be in my life forever. Thank you for helping me live the Christian life through the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Salamat and happy Good Friday. At ngayon tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. Nawa kayo po ay nakapaghanda ng mga elemento na inyong gagamitin upang sa gayon ay sama-sama po nating i-celebrate ang banal na hapunan. Kung hindi man po kayo nakapaghanda, samahan niyo pa rin kami. Habang kayo ay nariyan, pwede niyo kami samahan sa mga panalangin. Ang banal na hapunan ay isang banal na gawain na hinabilin sa atin ng ating Panginoon Hesus bilang mga mananampalataya. At ito ay sasagawa natin bilang pag-aalaala sa Kanya. Ngayon po ay tayo ay dadako sa banal na hapunan. Nawa kayo po ay nakapaganda ng mga elemento na gagamitin sa ating banal na hapunan upang sabay-sabay po nating gawin ito. Kung hindi man, kayo po ay manatili na kasama namin sa mga panalangin. Ang banal na hapunan ay isang banal na gawain na hinabilin sa atin ng Panginoon Hesus sa atin ng mga mananampalataya na dapat na isasagawa natin bilang pag-aalaala sa Kanya. At ayon kay Apostol Pablo, ito ay pagpapahayag sa kamatayan ng ating Panginoon at gagawin ito hanggang sa muling pagparito niya. Kaya ating ituon ang ating mga pansin sa Panginoon at sa mga ginawa niya nang ibigay niya ang kanyang buhay bilang sakripisyo doon sa krus, doon sa Kalbaryo hanggang siya ay mamatay. Ito ay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan at para sa katubusan ng ating mga kaluluwa mula sa kapahamakan doon sa impyerno at kamatayan na walang hanggan. Kaya ngayon ay ihanda po natin ang ating sarili sa pagtanggap ng mga elemento o simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At sama-sama tayong makibahagi. Bilang paghahanda sa ating sarili, ay nais ko pong basahin sa inyo ang ilang mga talata at ito'y makikita sa unang Korinto, Kapitulo 11 at versikulo 23 hanggang 27. Sinasabi po dito sa verse 27, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sisiyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagaan ang katawan ng ating Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Itong dahilan kung bakit masasaktin ang ilan sa inyo at ang iba ay namatay na. Kung sisiyasatin ng atin sa sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit kung nahatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang hindi tayo maparusahan katulad ng sa sanlibutan. Sa ating paghanda, iyuko natin ang ating mga ulo at ating hingin ang kapatawaran ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng simbolo ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon Hesus.
Amang Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat na sa pagkakataon na ito ay iginawad niyo sa amin na kami ay magkasama-sama sa pag-celebrate ng banal na hapunan, na kung saan ay aalahanin namin kayo, Panginoon, ang iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagbayad sa mga aming mga nagawang mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. At sa pagkakataon na ito, hinihingi po namin anuman ang aming mga nagawang pagkakasala, linisin niyo kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami na tumanggap ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong banal na dugo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya. Tinatanggap namin ang kapatawaran mula sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa pagkakataon na ito, ay hawakan po natin ang tinapay at aking babasahin ng ilang mga talata at sabay-sabay po nating kainin. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na hinihahandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hawakan po natin ang baso o ang kopa. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Sabay po nating inumin. Panginoon Diyos na banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ang iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay isang dakilang pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa amin, na kinakailangan na merong mamatay na walang pagkakasala upang mabayaran ang aming mga kasalanan. At yun, Panginoon, ay inyong ginawa dahil nais nyo na kami maligtas. Kami mahal nyo, O Panginoon. Kaya sa oras na ito, muli naming inaalala kayo at ang inyong mga ginawa. At dahil doon, ay patuloy po naming isinusuko ang aming mga buhay sa inyo. Tulungan nyo kami at samahan, Amang Diyos. Ito po aming dalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi at magpatuloy po tayo sa ating gawain. Magandang hapon sa inyong lahat. At this point, tayo po ay dadako sa pagkakaloob ng ating mga tithes and offering. But first, let me read 2 Corinthians 9, 6-8. Ang sabi po rito, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Napakaganda po ang sinasabi dito sa talatang ito, kung saan tayo po ay in-encourage to give what we have decided. So pagpasyahan po natin mula sa ating puso ang ating pagkakaloob sa Panginoon,
at hindi po yung napipilitan lang. Sabi nga po rito, God loves a cheerful giver. So kung tayo po ay masayang nagkakaloob sa Panginoon, tayo po ay lalong pagpapalain ng ating Panginoon. So bago po tayo magkaloob, tayo po ay dadako sa panalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. O Heavenly Father, God of the universe, thank you that your promises are sure and that your word is true and you are faithful. And indeed, Lord, we can rely on your promises. Your word says that we will find joy in offering our time, our talents, and money to meet the needs of others. Help us to give freely, sacrificially, and cheerfully towards the work of your kingdom. May you cause the seeds that we sow to grow into well-watered, fruitful trees of life. Lord, bless us and keep us. Make your face shine upon us. Turn your face toward us and give us peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. So habang tayo po ay nagkakaloob ay makarinig po tayo ng mensahe sa awitin sa pamagitan po ng ating kapatid na magkakaloob ng natatanging bilang. Maraming salamat po. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen and He is alive. And He is alive. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen and He is alive. And He is alive. We sing hallelujah, and we sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah, and we sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen and He
At ngayon, para sa ating closing remarks o panghuling mga pananalita, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon Diyos sa tagumpay ng gawain na ito, na kung saan ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa pag-celebrate ng communion at ganoon din sa pag-alala ng kamatayan ng ating Panginoon. Salamat din sa mensahero, ganoon din sa ginamit ng Panginoon na mabuo ang gawain na ito. At akin lang pong sinasabi sa lahat na kayo po ay mag-ingat, lalo sa kapanahunan ng pandemya ngayon. Patuloy din nating panalangin ng isa't isa, at ganoon din ang KAMAKOP o ang Christian and Missionary Alliance, Churches of the Philippines. Lalong higit, itong darating na Abril 27 hanggang 30 na kung saan ay magkakaroon na tinatawag nilang General Assembly. Nawa ay maging matagumpay ang gawain na yon, lalo na sa internet, na kung saan ay lahat ng mga simbahan natin ay makikibahagi virtually or online. Panalangin din po ninyo ang magandang kalooban ng Diyos ang mangyari dahil magkakaroon po tayo ng election sa araw na yon. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain ang bawat isa sa inyo. Let's sing, Bless the Lord, O my soul. Last time, feel the presence of the Lord. Focus on Him. Sing in church with me, bless the Lord, O my soul.
closing prayer, may I request everyone to please rise. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, salamat po na ikaw pa rin ay may kontrol at may magandang plano sa lahat na nangyari sa mundo. Salamat na sa kabila ng mahirap na sitwasyon, aming natapos po ang aming paggugunita at patuloy na pagsasariwa ng inyong ginawang kaligtasan sa kasalanan na pumasok sa mundo na parang pandemya. Salamat po sa mensahe na kami ay makakalapit sa inyo ng diretso dahil ikaw ang nag-alis ng malaking hadlang sa inyong banal na presensya ng aming paglapit sa inyo nung unang panahon na napunit ang kurtain sa templo. At ngayon, tulungan mo po kami na patuloy ipaalala sa amin ng banal na Espiritu na huwag kaming mag-atubiling lumapit sa trono ng Diyos sa pamagitan ng aming pananalangin. Dahil dyan, si Jesus ay namamagitan sa amin at nangako ng katugunan at tulong sa panahon ng aming pangangailangan. Patuloy po kami na gawing maging matatag at ingatan mo sa lahat ng mga sakit na nakamamatay upang magawa namin ang aming misyon sa pagbabago ng buhay ng mga nananalig sa iyo sa pamagitan ng mensaheng aming binabahagi at isinasabuhay. Nawa ang Diyos na patuloy na nag-iingat sa amin, sa lahat ng mga Kristiyano sa Eastern Luzon Commission ay patuloy na magbigay ng katatagan at tagumpay sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa muling pagparito niya. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Diyos Espiritu Santo at Diyos Anak na si Jesus. Amen at Amen. God bless us. The Eastern Luzon Commission would like to thank the following individuals and churches for making this Good Friday celebration a resounding success. For our speaker, Pastor Benji De Jesus. ELC Commissioner, Pastor Noel Erese. Pastor Christian Asebias. Pastor Rafi Malang, Pastor Wilhelm Berhom, Pastor Jason Nibab, Pastora Letlet Erese, Pastora Lynette Berhom, Pastora Yeng Bayanon, Brother Rick Tumbokon. For the testimony, Pastor Ray Basalio. For the message and song, Sister Eleanor Banlawi. For the video editing, Brother Omar Gubat. For the praise and worship, Christian Alliance Fellowship East. For the closing song, Unity in Love Christian Fellowship. For the venue recording, Salsa Live Christian Fellowship Village East. Also, ELC would like to acknowledge the following churches who joined in this celebration. Thank you everyone and God bless. To God be the glory. Amen.